Hello po, good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning. Isang maganda at gwapo po sa ating lahat. O parang walang sumagot na gwapo. Magaganda. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So bago po natin simulan ng ating gawain, manalangin po tayo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat narito sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Father God, sa divine protection na binibigay mo sa bawat isa. At thank you, Father God, sa pagbibigay mo ng bawat pangangailangan ng aking mga kapatid na narito sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa divine protection, sa mga pagpapalang matatanggap ng bawat isa. Thank you, Father God, sa mga biyaya at good health na pinagkakaloob mo sa bawat isa na narito. At sa lahat ng kanilang mga pamilya, salamat Ama sa pag-comfort, pagbibigay ng kapayapaan, kasayahan sa bawat pamilya. Thank you, Father God, na ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa bawat isa upang ang bawat salita mo ay maunawaan at maisabuhay ng bawat isa sa lugar na ito. Thank you, Father God, at lalong-lalo na yung mga namamahala dito. Thank you, Father God, sa karunungan upang ang bawat isa ay magkakaisa at punong-puno ng pagmamahalan mula sa Panginoon. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Usapan na magandang balita dahil sinasabi sa pananakit, kung tayo po ay punong-puno ng pag-ibig at kaligayahan sa ating puso, pag-ibig, pagkakaisa, makikita sa atin na kasama natin ang Diyos. Amen? Amen! So makikita po sa atin kapag yung isang tao ay lumalakad na kasama ng Diyos, punong-puno siya ng pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan sa kanyang puso. What if ang tao ay punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng inggit? So ano ang makikita sa kanya? Kasama ba niya ang Diyos? Hindi po. Tama, hindi niya kasama ang Diyos. So baka kailangan niya na ma-makeover. Ibig sabihin, kailangan niya ng Panginoon para magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at kaligayahan. Amen? Amen! So kaya nga ang ating pag-uusapan ngayon ay yung pagkakaiba, pagkakahambing ng taong pinananahanan ng Banal na Espiritu at yung taong lumalakad ayon sa laman. So, sa palagay ninyo, ano po ba yung tao na lumalakad sa laman? Sa opinion lang po. Sino ang sasagot? Sister. Ikaw. Mas pinapriority yung bagay na makabuti. Tama, palakpakan po natin. So, ang taong nabubuhay ayon sa laman, pinapahalagahan niya yung mga bagay dito sa sanlibutan. So, ano naman po yung taong lumalakad ayon sa Espiritu? So, sino naman po yung tao na lumalakad sa Espiritu? Sino ang sasagot? Ito yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kayo po ang sasagot. So, yun, sa anong paraan? Kapagsunod sa kanyang kautusan. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan po natin. Sino pa ang sasagot? Ikaw, kayo po. Palaganap ang salita ng Diyos para sa ating mga hindi mga isip na hindi malaw. Amen. So, yung lumalakad ayon sa Espiritu, ibinabahagi ang Ebanghelyo. At dapat isinasabuhay, hindi lamang ibinabahagi natin, kailangan nating isabuhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating kapatid. So, ito para sa pasensya na kayo dyan. So, kaya nga, ito yung ating pag-uusapan na magandang balita na sinasabi sa Biblia. Dahil dito sinasabi na ang lumalakad ayon sa laman, ito yung gawa ng laman ay ang mga kilos na hinihimok sa makasalanang pagnanasa or hinihimok sa makasalanang pag-asa. Yung pag-asa nila ay makasanlibutan, ang lumalakad ayon sa laman. Ngunit ang lumalakad naman sa Espiritu, ito naman yung sinasabi na ang bunga ng Espiritu, ito yung katibayan
na pinananahanan siya ng banal na espiritu, isang buhay na binago ng Diyos. Tulad ninyong naarito. Kapag nasa inyo na ang banal na espiritu ng Diyos, kahit kayo na andito, dahil nasa inyo ang espiritu ng Diyos, kahit na andyan kayo sa kalagayan nyo na yan, hindi kayo mawawalan ng pag-asa. Dahil kayo binago na ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, na mayroon kayong kapayapaan. Amen? Amen. Praise the Lord. So, iyan yung sinasabi na banal na lumalakad sa espiritu, sapagkat sinasabi nga dito, ito yung bunga ng espiritu ng katibayan ng isang buhay na binago ng Diyos. So, kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, ito yung ano naman yung ginagawa ng ayon sa laman. So, yung ayon sa laman, ito yung mga ginagawa ng ayon sa laman. Basahin po natin sa Galatians 5, verse 19. Hindi maikakailan ang mga gawa ng laman. Yes. Makikiapit. Kahalayan. Kahilayan. Kahalayan dito eh. Ah. Kahalayan at kalaswaan. Tapos, sa verse 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, lawas. Laswaan. Kalaswaan. Laswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, Yes. pagkapuot at pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit, saka sa Ano? pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Yun lang. Amen. Praise the Lord. So, iyan yung gawa ng laman. So, yung gawa ng laman, ito yung nangingibabaw, yung gusto ng katawan. Ano ba yung mga gusto ng katawan ninyo? Natin? Gusto, tama. Ano ang ibig sabihin ng pakikiapid? Fornication. Ang pakikiapid, ito yung tinatawag na kapag binata ka at dalaga, nag-aana-ana na kayo nang wala pang kasal. So, alam niyo na yung ana-ana. So, iyan yung sinasabi na pakikiapid. Ang tawag ng laman, tulad ng adultery, ang adultery naman, anong ibig sabihin? Ang adultery, ito yung pangangalo niya na may asawa ka na, nagdadagdag ka pa ng asawa. Ayan yung pangangalo niya. Everyday happy, kasalanan yan. Yan yung bawal sa salita ng Panginoon. Kaya ang pakikiapid ay kasalanan. Kahit na sabihin, binata ako't dalaga ako, pwede na mag-ana-ana, hindi yan pwede. Ana-ana? Hindi nyo alam. Hindi. Yung ana-ana. So, alam nyo na yung ana-ana. Hindi nyo alam? Ha? Hindi nyo alam yung ana-ana? Yung nakikipag-sex sa hindi asawa, kahit binata or dalaga, basta nakikipag-sex kayo nang wala pang kasal, iyan yung ana-ana. Ibig sabihin, kasalanan. So yan yung tawag ng laman, kasalanan. Walang kasalanan dyan kung kayo'y mag-asawa na. Ang adultery naman, may asawa na kayo, nagdadagdag pa kayo ng asawa. Nangangaliwa, nanganganan. Nangangaliwa. So kaya nga, iyan yung tawag ng laman, kaya nagkakasala ang tao. Ang tawag ng laman, iyan yung nagnanakaw, pumapatay, iyan yung tawag ng laman. Sino ang nag-uudyok dyan? Tama, demonyo ang Bakit nagpapaudyok kayo? Ha? Ano? Masarap? Masarap ba ang bawal? So ito yung sinasabi na ang mga gawa ng laman sa makatwid ay mga ito, pakikiapid,
pangangalunya at karumihan at kalibugan. So yung kalibugan, yan yung masama. Ano? Kalibugan? Hindi nyo alam? Hindi ko rin yun alam. So kaya, yan yung sinasabi na ang yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasalanan hindi. O bakit nagsasamba sa Diyos-Diyosan? Ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan hindi lamang sa ribulto. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan kung sino ang pinapalit mo sa Diyos. Halimbawa, yung asawa mo, hindi ka makapaglingkod sa Diyos dahil yung asawa mo kailangan mong ipaghanda, kailangan mong ipag-prepare, o ipaglaba, ipagluto. So yan ang Diyos-Diyosan na pinapalit sa karapatan ng Diyos. Yan ang pinapalit yung asawa, anak, trabaho, negosyo. Yan yung tinatawag na hindi lamang sumasamba sa ribulto. Yan ang samba sa Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na pinahahalagahan nyo dito sa sanlibutan, yan ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Kaya dapat hindi natin sinasamba, lalo na yung pagsamba sa mga ribulto. Hindi natin kailangang magsamba sa ribulto dahil yan ay Diyos-Diyosan. Dahil tayo ay gawa ng Diyos, ang ating sasambahin ay ang Diyos, hindi yung gawa ng tao. Ang gawa ng mga ribulto, gawa ang tao ang gumawa. Yung mga kahoy mula sa kahoy, bakal, or semento, ginagawa nilang Diyos. Ang semento ba nakakagalaw? So hindi, bakit sinasamba nila? Dahil kulang sa kaalaman. So ngayon, may sasamba pa ba sa Diyos-Diyosan? So hindi tayo ginawang robot, nasa inyo po ang pagpili. Kung gusto nyo na sumunod sa Panginoon, tayo pagpapalain. Ngunit kung hindi tayo sumunod, nasa atin din, tayo din ang mag-aani. Tama? Amen. So kaya nga, iyan yung sinasabi dito, ito yung sinasabi na kapag ang mga ganito, sabi niya, tulad ng aking pagpapaalala sa inyo nung una, na ang mga gumagawa ng ganyang bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, kapag ginagawa pa rin natin, alam na natin ang salita ng Diyos, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So anong dapat natin gawin? Dapat isuko natin ang sarili natin sa Panginoon. Dahil kahit na anong gawin natin, kung hindi natin sinusuko ang sarili natin sa Panginoon, hindi tayo mababago. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Amen? Amen. Diyos lamang ang makapagbabago. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, o hindi ba ganito nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sabi niya rito, ang mga nakikipag-apid. So, alam niyo na yung nakikipag-apid? Yung hindi kasal, nag-aana-ana na. So, kaya nga, ito yung sinasabi na, nagsasamba sa Diyos-Diyosan ni ang mga kalunya, yung mga maraming kabit. So, kaya nga maraming kabit, anong nangyari? Naku, sorry ha. Kaya nga, dahil sa pakikipag-apid, pakikipag-ngalo niya, napapahamak ang tao. Kaya dapat, kung alam natin ang salita ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para pigilan natin na tayo huwag magkasala. Amen? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi na, yung mga nambababae, nakikipagkapwa babae, kapwa lalaki, ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Amen? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi pa sa verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga naglalasing. O sino naglalasing dito? Wala na. Wala na kasi bawal dito. Paano pag nakalaya kayo, maglalasing pa kayo? Opo? Ala, opo daw! Nakalagay sa Biblia, bawal maglasing. So bakit susundin pa rin ang tawag ng laman? Tatagay lang
pero hindi lasing. Ganon? Kailangan isurrender natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Nakalagay sa Biblia, sabi nga sa banal na kasulatan, na ito yung mga hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So kaya sinasabi pa sa banal na kasulatan, ito yung halimbawa. Yung halimbawa dito, ito yung sinasabi sa pagnanasa at sexual. So ito yung mga kasalanan, tawag ng laman. Tulad ni Samson. So ito yung kwento ni Samson dahil sa kanyang pangangalo niya sa mga babae, siya ay nagkasala. So dahil sa mga babae, ito yung nangyari sa kanya dahil sa kanyang pagsuway na inibig niya si Delilah, na si Delilah ay mukhang pera. So ipinagbili siya sa halaga. Ibig sabihin na ito yung sinuhulan si Delilah para sa kaunting halaga, para ipagtapat niya kung ano yung sekreto ni Samson. So kaya nga, dahil sa babae or lalaki, ang mga tao ay nagkakasala dahil sa pakikiapid. Amen? So kaya ano dapat natin gawin? Iwasan na natin ang babae. Ha? Lalaki na lang. Anong lalaki na lang? Bawal nga ang pakikipagkapwa, lalaki or babae, tapos kaya sasabihin mo, lalaki na lang. Nagpapata-joke ba yun? So kaya nga, ito yung sinasabi na dapat nating iwasan. Alam naman natin na mali, huwag na nating gawin. Amen? Amen. So malalaman natin sa susunod dahil yung ating topic na yung namumuhay ayon sa laman at namumuhay ayon sa espiritu. So yun yung mga nabanggit na yun, yun yung nabubuhay ayon sa laman. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, ano pa yung nabubuhay sa laman? Jealousy, yung galit, inggit. So tulad ni Cain, si Cain ay nainggit sa kanyang kapatid na si Abel. So dahil sa inggit, pinatay niya ang kanyang kapatid. So ganyan ang mga nangyari sa sanlibutan dahil sa inggit, umapatay. Tama, mali? So dapat anong gagawin? Huwag nang mainggit, makontento, kung anong mayroon, magpasalamat. Amen? Amen. So ito yung sinasabi na dapat tayo ay huwag na tayong mainggit dahil ito yung nagpapaalala sa atin na nagiging mapait kapag tayo nainggit. Sa halip, mas piliin natin na maging mabuti. Amen? Amen. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang kasalanan ayon sa laman? Yung paglalasing. Yung paglalasing at yung pamumuhay na ano nga ba yun? Yung paglulustay. Tulad ng pagwawaldas. Tulad ng alibugong anak sa Biblia. So yung, alam niyo ba yung alibugong anak? Ano yung kwento nun? Kwento niyo nga. Ginawa niya na agad yung mana niya. Kahit na... Sinong sasagot? Dali, sinong sasagot? Ginawa niya na po agad yung mana niya kahit po yung payaman nila tapos niya. Nang ibang bayan siya. Tapos anong ginawa? Yung masipag na anak, yun ang binibigyan ng mana siya. Anong ginawa ng alibugong anak? Yun ang pinagkas na pinagkas. Sa pamamagitan ng ano? Yun, pag ginalasin yung pambababae. Gagawin pa ba natin yon? Hindi na. So, yun ang mangyayari sa atin. So, dahil sa kaninong pagpili yon? Choice po natin. Pero ang Diyos ay maawain at mahabagin. Kapag tayo nagsisisi, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, tayo patatawarin tulad ng alibugong anak. Sa kabila ng hininginan niya yung mana at winaldas niya sa walang kabuluhang pamumuhay, ngunit dahil napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa,
nagsisi siya, nagbalik loob sa Panginoon, nagbalik loob sa kanyang Ama. So ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang tulad ninyo. Kapag tayo'y napagtanto natin na mali ang ating ginawa at tayo nagsisi, yayakapin tayo ng Ama ng mahigpit tulad ng sa alibugong anak na niyakap siya ng mahigpit at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. So ganun din tayo, ang Panginoon, hindi niya inaalala kung ano yung kasalanan natin. Ang niyayakap niya tayo dahil napagtanto natin na mali ang ating ginagawa. Tayo maluwag na tinatanggap at pinapatawad ng Ama. Amen? Amen. So anong dapat nating gawin? Dapat pagsisihan natin ang ating kasalanan at tanggapin natin na tayo nagkasala. Amen? Sino yung sumagot kanina? Ito sa'yo. So, iyan yung sinasabi na kapag tayo'y nagtatapat sa ating mga kasalanan, tatanggapin tayo ng maluwag at patatawarin tayo. Binibigyan tayo ng kalayaang mamuhay at maibalik sa dating pamumuhay tulad ng alibugong anak na ibinalik siya sa dati niyang kalagayan na siya ay parte ng pamilya. So gusto niyo po ba maging parte ng pamilya? Amen. So kailangan natin na pagsisihan natin ang ating kasalanan. Amen? Amen. Praise the Lord. So iyan yung sinasabi sa banal na kasulatan na pamumuhay ayon sa laman na sinasabi, ito yung mga pansamantalang kasiyahan na humahantong sa permanenteng pagsisisi. So yan yung sinasabing sandaling ligaya, matagal magdusa. Masakit, masarap. Sakit. Uulitin pa natin, hindi na. Kaya dapat nating tandaan na masarap gumawa ng kakaunting sandali pero permanente nating pagsisisihan. Kaya hanggat may pagkakataon, gumawa na tayo ng tama. Amen? So, naniniwala ako, kung naniniwala kayo, lahat kayo dyan makakalaya. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating sarili. Kapag tayo ay nagiging katulad ng alibugong anak, tayo'y makakalaya, tatanggapin tayo na may kasamang yakap at pagmamahal ng ating pamilya. Amen? Praise the Lord. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? So, ito naman yung tawag na sinasabi na ayon sa Espiritu naman. So ito naman yung pamumuhay ayon sa espiritual na sinasabi sa banal na kasulatan. Pwede nyo, sino po magbabasa? Galatians 5 verse 22 to 25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Amen. kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, Amen. kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipagkaisa Amen. kay Kristo. Ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Amen. Praise the Lord. Huwag tayong maging palalo. Amen. Huwag nating galitin ang isa't isa. Amen. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Amen. So, palakpakan mo natin. So, yan yung pagbubuhay sa Espiritu. Yan yung katangian na dapat makita sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Yung pag-ibig, pagkakaisa, pagtsatsaga, kabutihan, kabaitan, at pagpigil sa sarili. So, napipigilan nyo na ba ang sarili nyo para hindi tayo magkasala? Amen. Praise the Lord. So, yan yung sinasabi ng katangian na makikita sa bawat mananampalataya na pinanahanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. So, ito yung sinasabi na ito yung itinuturo sa atin. Yaong mga nananampalataya sa Panginoon. So, Kristo ay
yung spiritual na diwa ay pinatay na natin yung ayon sa laman at nabubuhay na tayo sa pananampalataya sa Panginoon Kristo. Na yung katangian na makikita, yung katangian, kung ano yung katangian ng Panginoon Kristo sa buhay niya, yun din yung makikita na katangian sa buhay natin. Amen? So yan yung sinasabi na tumawag sa atin bilang mananampalataya na mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Ito yung ginagabayan tayo ng kanyang Espiritu sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So siya na ang nagdadirect sa atin para hindi tayo magkamali ng ating landas. Amen? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi na manatili tayo ng kasama ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. So anong dapat natin gawin para manatili sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos? Parang kadag na lang. Tapos, Hindi lang sige, dagdagan mo lang ng kaunti. magsisumap sa langit. Amen. So, iyan po yung kapag tayo nasa Panginoon Kristo na anuman yung mga nagawa natin, kapag alam natin na tayo nagkamali, pagsisihan na agad natin, at dapat lagi nating ina-acknowledge sa banal na Espiritu sapagkat siya ang nagbibigay ng direksyon sa atin upang masunod natin ang salita ng Panginoon. Hindi tayo makakasunod ng salita ng Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So kaya nga't mahalaga ang banal na Espiritu na nasa atin at hindi hihiwalay sa atin ang kanyang Espiritu na sinasabi sa banal na kasulatan. So, ayan yung sinasabi. So, tulad na lamang sa halimbawa, ito yung pag-ibig na sinasabi sa banal na kasulatan. Tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo nung siya'y ipako sa krus. So, basahin po natin sa Luke chapter 23 verse 34. Sinasabi ng Panginoon Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. So, bagamat ang Panginoong Kristo siya ay pinapako siya sa krus, ngunit siya pa ang humingi ng tawad sa mga taong gumawa sa kanila ng kasalanan. Magagawa ba natin na humingi tayo ng kapatawaran sa mga taong gumawa sa atin ng kasalanan? Magagawa na natin yan sapagkat tayo ngayon ay pinananahanan na tayo ng banal na Espiritu na magiging katangian tayo ng Panginoon Kristo dahil yung Espiritu na ibinigay sa atin, yun din yung Espiritu na binigay sa Panginoon Kristo upang tayo ay maisabuhay natin ang kanyang salita. Amen? Amen. So kaya nga, ito'y sinasabi na, ito yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. So ano pa ang dapat makita sa atin? Ito yung patient. Ito yung pagtsatsaga tulad ng pagtsatsaga ni Haring David at ni Haring Saul. Mababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 24 na ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi na may pagkakataon si David na patayin si Haring Saul, ngunit hinintay niya ang oras ng Diyos. So tayo ay may pagtsatsaga na mag-aantay tayo ng perfect timing ng Diyos sa paghihigante. Hindi tayo maghihigante, ang Diyos ang maghihigante sa atin. Kaya wala na makakagawa ng kasalanan kung tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tama? Amen. So kaya nga, wala na magkakasala dito dahil makakalabas na kayo. Amen? Palakpakan yung sarili ninyo. So kaya nga, ito'y sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung binibigyan tayo ng kapayapaan. Kapag tayo'y pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, bagamat may mga pagsubok na nararanasan natin,
tayo binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Amen? Amen. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph, sa kabila, alam niyo ba yung kwento ni Joseph? Sino makakapagkwento? Siya. Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid dahil siya ay mahal na mahal ng kanyang ama. Amen. Kaya mainggit. Tapos po, nung pinagbili siya, napapunta siya sa Egypto. Hindi katiwala siya yung paraon, ngunit pinalabas na pinaakit daw siya ng asawa ng paraon. Tapos siya ay nakulong. Doon sa panagkita, doon nakakulong siya, may nakasama siya sa yata po, nagkaroon din ng problema, ganun din. Tapos, binasa niya yung panaginip ng paraon. Simula noon, naging katiwala na siya na parang kapal ng bayan. Tapos dumating ang taggutom. Doon, kumbaga, pinalano ng Diyos na yung mga kapatid niya ay makita niya doon. Pero, sa sobrang galit niya sa mga kapatid niya, iniisip niyang gantihan ito. Pero, tinaanuhan pa rin siya ng Diyos na hindi dapat yung gawin. Ang ginawa niya, yung bunsong anak na mahal din ng tatay niya, pinaiwan niya. So ngayon, ang problema yung mga kapatid niya, mga kuya niya, nung babalik na sila, pinapakiusap nila na wag sana mangyari yung gano'n. Minsan na nawala ng tatay, minsan na nawala ng kapatid, paborito anak niya kanila, doon siya nagpakilala. So, ibig sabihin, yung mga kapatid niya, imbis na gantihan niya, ang plano pala ng Diyos ay iligtas sila sa paggutom. Kaya tumira sila sa Egypto. Amen! Praise the Lord! Ang galing! Tama sa ating kapatid, alam yung story ni Joseph. So, tamang exactly. So, ibig sabihin, tumpak ang yung kwento sa buhay ni Joseph. So sa kabila ng kanyang karanasan sa pagbebenta or ipinagbili siya ng mga kanyang kapatid, hindi niya naisip na maghiganti. Sapagkat sinasabi nga sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 50 verse 20, basa. Ay, sige. So nilayo ng Diyos na gamitin yung masama, pakibigay mo. So ito po yung sinasabi na sa kabila ng karanasan, kapaitan na naranasan ni Joseph, hindi siya naghigante dahil nilayo ng Diyos na gamitin ang kasamaan na naranasan niya upang siya ay pagpalain. Siya yung naging tagapamahala ng buong kabuhayan ni Potiphar. So sa kabila ng kanyang karanasan na inakit siya ng asawa ni Potiphar, nagpadala ba siya? Hindi. So, kaya niyong tularan si Joseph? Ha? Kaya? Alangan? Kakayanin natin yung mga pagsubok, tukso, dahil tayo ngayon ay pinananahanan ng banal na espiritu na hindi na natin magagawa dahil alam natin na hindi na tayo ang nagmamay-ari sa buhay natin. Amen? Amen. So kaya nga tulad ni Joseph na lahat ng kasamaan na karanasan niya, ginamit ng Diyos upang siya ay pagpalain. So kapag natiis natin yung mga pagsubok, mga tukso, diyan papasok ang mga pagpapala. Kaya, ano ang ibig sabihin? Sa kabila ng ating mga karanasan, dapat matuto tayong magtiis. Amen? Amen. So, wag tayong padalos-dalos. Kaya nga, napapahamak ang tao dahil sa bugso ng damdamin. So, dapat alam na natin na mamuhay tayo ayon sa spiritual. Amen? Amen. So kaya nga, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat manatili sa atin na pamumuhay ayon sa spiritual na buhay. Tulad ni Joseph na sa kabila ng kanyang karanasan, siya ay ginamit ng Diyos upang pagpalain ang buong sambahayan. Hindi lamang si Potiphar, ngunit lahat ng nasa
buong paligid or buong bansa dahil kay Joseph pinagpala. So kaya kapag may dumating sa inyo na mga tao na ang banal na presensya ng Panginoon ay nasa Kanya, 100% pagpapalain tayo. Amen? Amen. Kaya ma-discern natin or malalaman natin kung yung halimbawa may dumating sa tahanan ninyo na bakit nung dumating ito ay lalo silang nagdusa. So ibig sabihin wala doon ang banal na espiritu ng Diyos. Espiritu nino ang naandon? Ni Satan. Dahil maliwanag sa Biblia, nung dumating si Joseph sa tahanan ni Potiphar, hindi lamang sa tahanan ni Potiphar pinagpala, ngunit buong sambahayan, buong lugar na nasasakupan ni Potiphar pinagpala dahil kay Joseph. Amen? Amen. So kaya nga't mahalaga na dapat alam natin kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan, na sinasabi na ito yung ang pagtitimpi ng sama ng loob ay nagpapanatili sa atin na ngunit ang nagpapatawad ay nagpapalaya sa atin. So, dapat tayo ay marunong magpatawad at marunong tayo magtimpi. Amen? Amen. So, kaya nga ito sinasabi na huwag hayaang harangin ang kapaitan ng iyong pagpapala. So dahil kapag napupuno ka ng kapaitan, ang pagpapala ay mahirap pumasok. Amen? Amen. So dapat wala ng puot, wala ng galit. Amen? Amen. So kaya nga sinasabi pa sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 2 verse 5, sabi niya, magkaroon na sa inyo ng pag-iisip na ito'y nasa Panginoon Kristo din naman. So dapat ang pag-iisip natin ay pag-iisip natin katulad ng pag-iisip ng Panginoon Kristo. Amen? Amen. So kung pag-iisip ng Panginoon Kristo, ano ang dapat natin gawin? Amen. So dapat mabuhay tayo ayon sa espiritual. Paano mabubuhay sa espiritual? Mabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos at hindi saan? Hindi sa feelings, hindi sa damdamin, hindi sa nakikita. So kaya nga ito sinasabi na kapag tayo ay sinasabi sa banal na kasulatan sa Galatians 5 verse 16, sabi niya rito, sinasabi ko nga sa inyo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. So sinasabi niya sa Galatians 5 verse 16, lalakad tayo sa espiritual. At sinasabi pa sa verse 17, sabi niya rito, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong iniibig. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo lumakad ayon sa banal na espiritu, sapagkat sinasabi niya, bakit kailangan tayong lumakad ayon sa banal na espiritu? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sino magbabasa? O hindi pa ganun yung nalalaman? Ikaw na. Yun na lang daw. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. 20 pati. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang mapangaralan ang Diyos. Amen. Kaparangalan ang Diyos. So, amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin, kaya tayo makakalakad na sa Espiritu ng Diyos sapagkat tayo ngayon ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos at hindi na tayo ang nagmamay-ari. Maliban na kung tayo ang naghahari-hari sa sarili natin. So kaya tayo makakapabuhay na ayon
ayon sa espiritual dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos upang tayo'y sumunod. Sumunod tayo sa Kanyang salita dahil tayo ngayon ay hindi na natin pag-aari ang ating katawan. So ngayon, kung alam nyo na hindi nyo pag-aari ang iyong katawan, may makikipag-apid pa ba? Wala na. May magnanakaw pa ba? May papatay pa ba? Wala na. So dapat malinaw po sa atin na ang katawan po natin hindi natin pag-aari. So kung hindi natin pag-aari, dapat lahat ng ginagawa natin, ina-acknowledge natin ang may-ari. Di ba dito sa sanlibutan, kapag mayroon tayong kailangan, hindi natin kailangan natin ipaalam. Ipapaalam natin dahil hindi tayo nagmamay-ari. So ganun din tayo, dahil hindi natin pag-aari ang ating katawan, lahat ng desisyon natin, ipapaalam natin sa Diyos. Amen? Amen. So dahil hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating katawan. So tulad sa sanlibutan, kapag mayroon tayong kailangan na hindi tayo ang nagmamay-ari, pinapaalam natin. So ngayon, kung hindi natin pinapaalam, anong punishment? So, ang lalabas doon, magkakasala tayo dahil, di ba kapag hindi natin pinapaalam, nanakawin. So, kaya nagkakasala. Tama? Amen. Amen. Praise the Lord. So, yan yung sinasabi na tayo'y makapamuhay na ng pamumuhay ayon sa Espiritu dahil hindi natin pag-aari ang ating katawan. So, ngayon, ang tanong, ang iyong buhay ba ay nagbubunga ng mabuti o masama? Mabuti. Masama at mabuti. Ano yun? Doble kara. Masama noon, nasa ka ngayon. Mabuti na ngayon. May mga bago ba dito? Walang bago. May bago. Dapat wala na magiging bago dito. Dapat laging may lumalabas. Amen? Amen. So dapat iyon yung ating iyon yung ating vision na dapat may lalabas at walang papasok. Tama? Amen. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So sino nga ba yung sumagot? Ang iyong buhay ba ay nagbubunga ng mabuti o masama? Merong sinong gusto ng mag-share ng kanyang buhay? Alin listahan ang mas naglalarawan sa'yo ngayon? Sino sasagot? Sa mga nabanggit natin na mga salita, di ba alam naman natin yung pamumuhay ayon sa Espiritu at pamumuhay ayon sa laman. Saan ka ngayon nabilong? Anong pamumuhay, anong listahan ang mas naglalarawan sa iyo ngayon? Yung hindi naman nakakasagot para at least dito meron wala. Mga girls, wala? Sagot naman yung iba dyan para marinig natin yung boses. Kaya anong listahan ang mas naglalarawan sa iyo ngayon? Sa mga listahan na nabanggit natin, di ba yung nabubuhay ayon sa laman at nabubuhay ayon sa Espiritu? So saan ka ngayon bilong? Anong naglalarawan sa buhay mo ngayon? Kasi, di ba nabanggit natin yung nabubuhay ayon sa laman at nabubuhay ayon sa espiritual? Yung ayon sa espiritual, mayroong pag-ibig, pagkakaisa, pagtitiis, pagkatyaga, kabutihan, kahinanuhan, pagpigil sa sarili, at yung nabubuhay ayon sa laman, yung pakiramdam, pagiging inggit, at pakikiapid. Sa bagay, wala na makikiapid dito dahil naandyan tayo lahat dyan, di ba? Sa atin, sa buhay natin sa ngayon. O ikaw, pakikiapid. Amen. Ay, ang tawag sa'yo, hindi lang pakikiapid, adultery. Kasi may asawa ka na pala, bakit ka ba nagbababae?
Oh. Kapag may asawa na, wag nang babae. At huwag ding manlalalaki. Tama? So, yan yung naglalarawan sa'yo. Sino pa ang masasagot? Ikaw. Sa pakikipit po rin po. Oh, ang dami naman dito. Ano po, ang sa akin pong pananaw po sa bago ako kasawa ko po, meron akong naging relasyon. Nanakit ko sa ina. Tinulungan ko, then syempre hindi iwasan ko. Then nangyari sa akin, nakapso ako doon sa ina nung Pero may asawa ka na nun. wala. Yung kinakasama mo may asawa. Asawa. Ang tawag din doon, pangangano niya. Adultery din. Ang pakikiapit kasi, iyan yung fornication na kapwa kayo walang asawa, tapos nag-ana-ana na. Nag-ana. Iyon yung pakikiapit. Iyan yung sa English fornication, yung wala pang kasal, nag-aana-ana na, pareho kayo binata at dalaga. Kapag may asawa at nakikiapit ka, binata ka man, or ano, basta yung kinakasama mo ay may asawa, yan ay adultery. So, iyan yung, ano ang dapat gawin sa mga nagkasala ng ganon? Puputulin? Di marami na naputol dyan. So, ang gagawin, so, iyon yung kasalanan niyo po. So, iyon yung naging kaso mo ngayon. Ay, di po. Alam ko, yung sa akin po, ilang po yung Eh, bakit ka nandyan ngayon? Anong kaso naman? nagkasagot ko sa akin po, Ah, ganon. Kaya nga maiiwasan na natin yan dahil alam na natin yung pamumuhay bilang namumuhay ayon sa laman at nabubuhay ayon sa spiritual. So, sino naman dito yung may case na pagnanakaw? So, ano naman? Bakit pa ka nagpukso sa pagnanakaw? Ay, mangailangan, ang bata mo pa, ilang taon ka lang. O, biruin mo anong ninakaw mo. Bayaran mo na para makalabas ka dyan. Ilang buwan ka nang nakakulong? Ayun, kaya wag na, kapag tayo nabubuhay ayon sa spiritual, mayroon tayong, binigyan tayo ng pagpigil sa sarili. Kaya hindi na natin magagawa yan. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating sarili. So, ayan, sa'yo, kape. Pasensya na kayo, kape lang. So, ayun, tapos na po tayo. Manalangin po tayo. Langin, Ama namin sa langit. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ama, maraming salamat sa pagpapadala mo na inyong bugtong na anak na ang Panginoon Jesucristo. Naniniwala ako na siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa simula sa oras na ito, ikaw na ang nagmamayari ng aking buhay. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating sarili. So, ako po'y manalangin sa inyo. Ako na lang po magsasabi.
magsasalita, manalangin po ako sa inyo. Kung ano man po yung dasal ninyo, banggitin nyo sa iyong sa isip na makakamtan nyo kung ano yung inyong mga dasal. Amen? Amen. Habang ako'y nagdadasal, kung ano man yung nararanasan nyo, halimbawa nakakaranas kayo ng sakit, mga problema, pag sinabi ko kayo mga espiritu ng kasamaan, lumayas kayo, paalisin nyo yung mga kasamaan sa buhay ninyo. Kayo na magbanggit kung ano yung kasamaan na nasa inyo. Amen? Amen. So kaya nga, tayo manalangin, ako lang magsasalita, yung mga iniisip nyo na mga kasalanan, paalisin nyo yan sa buhay ninyo. Yun, so pagsabi ko na mga espiritu ng kasamaan, lumayas kayo. So kayo na yung magpapalayas kung anong kasamaan na nasa inyo. Amen? Amen. So, yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat narito na aking mga kapatid. Alam niyo po kung anong pangangailangan ng aking mga kapatid. Salamat Ama na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa kanila. At salamat Ama sa pamamagitan ng iyong dugo, ang bawat isa ay nilinis mo na sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng Panginoon Kristo. Kaya salamat Ama na wala nang mananatiling gawa ng kasamaan, gawa ng laman. Kaya yung mga espiritu na nagpapahirap sa mga taong narito, ginagapos ko sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga Nazareth, mga espiritu ng fornication, adultery, pagnanakaw, pagpatay at pangangalunya. Sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga Nazareth, lumayas kayo sa mga tao nangangailangan ng kalayaan. Mga espiritu ng kahirapan, mga problema, mga sakit, ginagapos ko kayo at ibinabalik ko kayo sa mga nagpadala or sa mga gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga Nazareth, ginagapos kita at ibinabalik kita sa iyong pinanggalingan. Lumayas ka at huwag ka nang babalik pa sa mga tao ng Diyos dito sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Bumalik kayo sa mga iyong pinanggalingan dahil ang bawat isa na narito sa pangalan ng Panginoon Kristo, sila ay nilinis, pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya kayo mga espiritu na nagpapahirap sa mga tao rito, hindi na kayo mababalik pa sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoon Kristo na taga Nazareth. Salamat Ama sa complete na kasagutan ng aking mga kapatid na nangangailangan dito. Salamat Ama na kayo ang nagpo-provide, kayo ang nag-iingat sa bawat isa. Salamat Ama, you're the best shipper, you're the great physician, you're the best provider. Ano man ang pangangailangan ng aking mga kapatid na narito at sa kanilang mga pamilya, salamat Ama na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa kanila. Thank you Father God, lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya na nasa kanilang tahanan. Thank you Father God sa mga pagpapala, sa mga pag-iingat at guidance na mananatili ang kanilang pananampalataya sa Ama sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Salamat Ama sa pag-ibig, sa kaligayahan, kapayapaan na i-impart mo sa bawat pamilya at sa lahat ng narito at lalong-lalo na sa mga officer na narito Panginoon. Salamat Ama na itinataas namin sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palain po tayo. Salamat po. Yung mga pamilya po ninyo, kung gusto po magsimba, pwede po, welcome po ang lahat. Hindi po namin tinuturo ang relihiyon dito. Kaya pwede nyo pong ibigay yung mga flyers namin para alam po yung address namin. So,